Hello Scorpio! Kamusta po kayo? Sana ay okay naman po kayong lahat. Welcome back to Kataos Intuition Tarot Reading. Ang general reading po natin ngayon ay para po sa buwan ng October. Ang bilis ng panahon, magpapasko na naman. General reading po ito, kaya pakinggan lamang po ang mga messages na resonate po sa inyo. Silip po tayo ng mga kaganapan at mga pagbabago po. Nalaglag na. Sa inyong mga sitwasyon po, or sa sitwasyon ng iba mga Scorpio, ngayong buwan po ng October. Nawa po ay pulot po tayo ng magandang gabay at inspirasyon sa magiging basa po natin ngayon. Scorpio, October. Okay. Yan. Okay, Scorpio. Sa mga masisipag na Scorpio, nakikita ko po dito sa mga sobrang masisipag na Scorpio na sub-sub po sa pagsusumikap sa buhay. Ito po kayo sa kasalukuyan. Ito po ang inyong energy. Parang feeling po ninyo ay napakarami nyo na pong pasan-pasan na obligasyon. At pwedeng ang pakiramdam din po ninyo nito ay napapagod na po kayo, nabibigatan po kayo sa kung ano man po yung mga pasan-pasan ninyo na mga responsibilidad ninyo sa buhay. Pwedeng responsibilidad po yan para po sa inyong mga pamilya. Baka ang iba po sa inyo ay responsibilidad pa po ninyo yung inyong mga magulang, mga kapatid. Kaya ganito po ang inyong energy para po kayong nabibigatan na sa dami ng inyong responsibilidad. Pwedeng tungkol din po ito sa inyong mga worries. Worries po ninyo pagdating po sa inyong mga bayarin. Sa inyong mga bills. Sa inyong mga due date, sa inyong mga loans. Pwedeng ganun po. Pwedeng kayo po ay marami po kayo siguro na mga kapirahan. Kaya marami po sa inyong iniaasa ng mga responsibilidad para naman po ito sa ibang Scorpio. At ito po yung inyong energy sa ngayon. Para po kayong nalulungkot, syempre. Dahil dito po sa inyong sitwasyon na parang nabibigatan na po kayo sa inyong mga pasan-pasan. So, ang energy po ninyo na ganito ay matatapos na. Pwedeng simula po sa second week ng October ay unti-unti na po itong matatapos. Magtiwala lang po kayo kay God. Dahil kung ano man po yung mga burden po ninyo na yan, ay ipagdasal nyo lang po at mapapagaan po yan. Pwede nga iba po sa inyo, kayo po yung breadwinner ng inyong pamilya. Pwede nga iba po sa inyo ay may sarili ng pamilya, pero taga-suporta pa rin po kayo ng iyong mga kapatid, ng iyong mga magulang. Kaya may energy po kayo na ganito. Masyado na po kayo nabibigatan, napakarami na po na inyong responsibilidad. So, wag po kayong mawala ng pag-asa. At kung ano man po yung mga pasan-pasan ninyo ay
Ipagkatiwala lang po ninyo kay God. Kailangan lang po ninyo ng faith. At itong star po na to ay positive sign po ito sa mga parating po na magandang pagbabago sa inyong buhay. Kaya magtiwala lang po kayo sa inyong mga inner guides. Pakinggan po ninyo ang inyong intuition. Kung ano po yung mga binubulong po sa inyo. Para po sa mga positive changes na mangyayari po sa inyong buhay or para magkaroon po ng magandang pagbabago sa inyong buhay. Magtiwala lang po kayo kay God. At lahat po ng burden na yan na pasan-pasan po ninyo ay matatapos na po. Pwedeng pasan-pasan nyo na po yan ng medyo matagal na panahon. So, nandito na po siya sa present na sitwasyon at patapos na po yan. Sa mga parating na araw, magkakaroon na po ng magandang pagbabago, unti-unti. Dahil ito po ay nagpapahiwating po ito ng potential na bagong simula, bagong inspirasyon, at mga positive na emotional experiences o positive emotion na mai-experience po ninyo sa parating na araw. Dahil ito po ay positive sign din po ito. Kailangan lang po ninyo na maging positive. Dahil ibig sabihin po nitong the star na to, ay kung ano man po itong mga pinagdadaanan po ninyo na difficulties, ay magkakaroon, ma-overcome po ninyo. Magiging successful po kayo sa pag-overcome at kung ano man po yung mga endeavors po ninyo ay nagpapakita po ito ng positive sign at success. Good luck! Kailangan nyo lang pong maging positive, maging confident sa pagpurso po ng inyong mga pangarap sa buhay. Lalong-lalo na po kung itong mga burdens po ninyo ay hindi lang dahil para po sa inyong sarili, kundi dahil po ito sa mga responsibilidad ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya maganda po ang balik niyan sa inyo. Dahil nakakatulong po kayo sa inyong mga family na mga nangangailangan. Okay, so yan. Kaya pwede ang iba po sa inyo ay eto po, anxious na po kayo dito po sa inyong sitwasyon na to. Pero yun nga po, nagsasabi po itong star card na to na maging positive lang po kayo, have faith in God, at ang lahat po ng yan ay ma-overcome po ninyo successfully. At marami pong dadating sa inyo na magagandang bagay. Magkakaroon ng mga positive na pagbabago sa inyong sitwasyon sa ngayon. At kung ano man po yung mga pinaghihirapan ninyo na yan, ay magkakaroon po ng magandang katuparan. At magkakaroon ng magandang outcome yung mga effort na ginagawa po ninyo sa kasalukuyan. Yung mga hard work po ninyo ay anihin din po ninyo yung magandang kapalit at mga blessing. Kailangan lang po talaga ninyong maging matapang sa pagharap sa hamon ng buhay. Ayun. So, ito papahiwating po ito na huwag po kayo mag-alala. Huwag po kayo masyadong mag-worry. Huwag po kayo masyadong malungkot, ma-depressed dahil ito po ay nagpapakita po ito na ang lahat po ay magiging okay. Magiging okay din ang lahat. Magiging okay din ang lahat at kailangan nyo lang po maging positive. Dahil yung itong mga bad days po ninyo sa ngayon na nararanasan po ng iba sa inyo ay
mapapalitan din po ng ah, magandang araw or happy days. Ayan, tulad ng sun. Kung bad days po ngayon, ang sitwasyon ng iba sa inyo ay mapapalitan din po ng joy yan at happy days sa mga susunod na linggo. Kailangan nyo lang po na maging matapang. Kailangan nyo lang pong maging confident. Kailangan nyo lang pong maging determinado pa sa pag-abot po ng inyong mga pangarap sa buhay. Itong pinaka-huling card po natin ay kayo po ito. Nagpapakita po ito ng inyong mga katangian na magaling po kayo mag-organize. Magaling po kayo magdala ng inyong buhay. Magaling po kayo mag-organize ng inyong buhay. At katulad po niya, napakarami po ninyong responsibility. Madami po kayong pasan-pasan na kung ano-ano po yan, mga obligasyon, mga problema. At malamang ay hindi lang yan na problema ninyo, kundi problema din yan ng mahal ninyo sa buhay. At dahil po sa katangian po ninyo na iyan, yan po yung magdadala po sa inyo sa tagumpay, lalong-lalo na po sa inyong professional endeavors. Ayan po. At nagpapakita po ito na kayo po ay kayang-kaya po ninyo na magkaroon po na, kayang-kaya po ninyong magdala na inyong sarili sa mga multiple task, ganon. Dahil nga po, ano po kayo, organized, independent. At dahil po dyan sa inyong mga katangian na maganda, ayan po yung magdadala po sa inyo sa tagumpay. Yung mga paghihirap po niyo na yan ay magkakaroon po ng magandang bunga. At yan din po ang aanihin po ninyo sa tamang panahon or sa inyong future. At para sa iba naman po ay marami pa pong magagandang bagay, magagandang opportunities ang lalapit po sa inyo. Pwedeng blessing din po yan na inaabot po ni God sa inyo dahil po sa inyong mga hard work. At yung mga dreams ninyo na yan na pinagsusumikapan po ninyo ay magkakaroon po ng katuparan. At magiging successful po kayo dahil po dyan sa inyong mga magagandang ugali. Huwag lang po kayo mawalan ng pag-asa. Ang lahat po ay magiging okay din. Positive sign po ito na magandang pagbabago sa inyong sitwasyon. Yung mga bad days po ninyo, patapos na po yan. Ang mga good days ay parating na. Okay? Ayun. So, bawasan po ninyo yung masyadong nag-worry kayo. Instead po na mag-worry kayo sa inyong mga sitwasyon sa ngayon ay magdasal na lang po kayo at ipaubayan nyo po yung mga bigat na dinadala po ninyo. Ipaubaya po ninyo kay God. At siya po yung nakakaalam po niyan. Gawin nyo lang po yung best ng inyong makakaya at ang lahat po ng yan ay may magandang kapalit. Okay, Scorpio, hindi po resonate itong reading natin sa lahat at nawa po ay may mapulot po kayo magandang gabay at inspirasyon sa basa natin po ngayon. Ayun, sige. Huwag niyo po kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat